Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa ginawang pag-atake ng ating bida sa kalaban nito. Kaya naman nang makaiwas ito, ay napasabi na lamang siya sa kanyang isip na hindi maaring ang isang iyon, ay nagawa ng maabot ang realm ng Telekinetic Spirit Sword, at siya ang kalaban na hindi niya kayang makaharap, dahil sa ang isang ito ay tunay na halimaw. Matapos ay sinabihan naman siya ng ating bida na mukhang tatakbo lamang ito at iiwas na parang isang daga. Kaya naman ay tinanong siya nito na kung may plano pa ba itong umatake sa kanya. Kaya naman ay muli niyang binigyan ito ng isang pag-atake, sa nangyari ay agad naman na nakaiwas dito ang babae. Sa isip nito ay naiinis siya dahil sa ang batang iyon ay mukhang pinaglalaroan lamang siya, nang bigla naman siyang sinabihan ng ating bida na ang kanyang mga pagkilos ay hindi na din masama. Ngunit nag-uumpisa na siyang mainip sa mga ginagawa nito. Kaya naman matapos ay agad na itong sumugod at sinabi na dahil sa kailangan pa nitong ihatid ang mga halamang gamot sa kanyang nakakatandang kapatid sa bandido ay tatapusin na nila ito ngayon. Sa nangyari ay nabigla naman ang babae at napapasabi sa kanyang isip na hindi na niya pa magagawang maiwasan ang papalapit na pag-atake sa kanya, kaya naman nang tumama ito ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kanilang kinaroroonan. Makalipas naman ng ilang sandali ay sa lakas ng natamo niyang pinsala ay kitang-kita ang pagkabaon nito sa lupa, matapos ay kinontrol nitong muli ang kanyang sandata, at nang magawang malagyan ito ng kanyang chi, ay agad niya itong ipinabalik sa kanyang kamay at muling sumugod, agad naman siyang pinapahinto ng babae at sinabi na patawarin na niya ito kahit na ngayon lang. Ngunit tinanong naman siya ng ating bida na kung alam ba nito ang nangyayari kapag ang 10-headed soldier ay namatay. Ngunit hindi naman na ito nakasagot pa at agad na tinusok ng kanyang malaking sandata ang babae. Kahit pa iniiwasan ni Yonjuka ang pumaslang hanggat sa makakaya niya, ay ang Dark Spectral Sect ay hindi kasama sa mga iyon. Ito ay dahil sa naisip niya matapos na makatagpo ng hindi mabilang sa mga ito, na sila ay lagpas na sa level ng sangkatauhan. Matapos na matagumpay na maatake ito ng ating bida ay may kung ano naman na nangyayari sa babae. Dahil dito ay napasabi na lamang siya na mayroon siyang kaunting pagtataka, ngunit gaya nga ito sa kanyang inaasahan. Matapos na mapansin ang pagpapalit ng anyo ng babae, ay napansin naman nito ang umaapoy niyang mga buhok, at napasabi na lamang siya na ibang-iba ito kumpara sa kanyang nakalaban noon. Sa isip nito na ang kanyang nakalaban noon ay matigas ang mga balat ngunit napakabagal, ngunit ang isang ito ay sa tingin niya na hindi mabagal kumilos kagaya ng isa noon. Nang bigla naman itong nagulat dahil sa bigla na lang na nawala ito sa kanyang harapan, at nang maramdaman niya ito sa kanyang tabi ay napasabi na lamang ito na labis na mabilis ang babaeng ito, subalit sabi nito na madali lamang niyang nahulaan ang susunod na gagawin nito, kaya naman ay mabilis niyang inatake ito, na matagumpay naman na tumama, sa nangyari ay napasigaw naman ito ng malakas. Matapos ay sinabihan niya ito na gaya nga ng nakikita niya ay nahirapan siya sa nakalaban niya noon, ngunit para sa ngayong araw na ito, ay hindi na niya nais pa na gumamit ng labis na lakas kagaya noon, kaya naman ay agad itong nagsagawa ng isang teknik. Matapos ay muli naman na sumugod sa kanya ang halimaw, ngunit nang magawa nitong makalapit at umatake sa kinaroroonan ng ating bida, ay wala naman itong tinamaan, dahil sa mabilis na naka-atras dito si Yonjuka. Dahil dito ay masaya niyang inasar ang halimaw dahil sa mukhang ang mga walang utak na kagaya nila ay hindi alam kung paanong hulaan ang susunod na gagawin ng kanilang mga kalaban, nang bigla naman na nag-ipon ng malakas na enerhiya ang halimaw na parang isang malakas na energy ball sa kanyang bibig, ngunit nang pakawalan niya ito patungo sa kinaroroonan niya, ay madali lamang itong tinunaw ni Yonjuka gamit ang isang pag-atake. Matapos ay sinabihan naman ito ng ating bida na kahit paanong gawin itong pag-atake, ay wala na itong magagawa upang matapatan siya, dahil dito ay muling sumugod ang babaeng halimaw sa kinaroroonan ng ating bida, ngunit nang magawa nitong makalapit, ay agad naman na pinutol ni Yonjuka ang isa nitong braso. Matapos ay agad itong nagtungo sa likudan ng halimaw, at matagumpay itong binigyan ng isang malakas na pag-atake, sa nangyari ay malakas naman itong napasigaw dahil sa matinding pagkakapinsala. Maya-maya naman ay may kung ano naman ang lumabas sa katawan ng halimaw, at mabilis na patungo sa kinaroroonan ni Yonjuka.
Sa isip nito na gaya nga ito ng kanyang inaasahan at kaparehas ito ng nangyari noong nakaraan, kaya naman ay sa tingin niya na ito ay hindi sa kanyang pagkakamali, dahil kapag nagawa niyang makatalo ng isang miyembro ng Dark Spectral Sect, ay napupunta siya sa isang kakaibang dimensyon. Maya-maya naman ay agad nga siyang napasailalim nito at may nakitang isang malaking imahe ng kung ano. Kaya naman ay bigla na lamang siyang napatanong na kung ano naman kaya ito, dahil sa hindi pa niya nakita ang ganitong bagay noon. Sa laki nito ay napapatanong siya na kung talaga ba na may ganitong klase ng halimaw na umiiral, nang bigla naman na naglaho ang malaking imahe at ang kakaibang dimensyon, kaya naman ay nagtataka itong napasabi na kung ano ba talaga ang totoong nangyayari, at sa tingin niya ay aalamin na lamang niya ito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa kabilang banda naman, ay galit na galit ang pinuno ng Galaxy Estate na kung ang sinasabi nito sa kanya ay nagawang matalo ang Lord Mighty Demon, at galit na galit itong nagtanong na kung sino naman ang tumalo dito. Sabi ng isa na gaya ng kanilang napag-alaman, ay ang salarin ay ang matandang lalaki na nagngangalang si Shin Yanggak, at isang batang lalaki na nagngangalang Yon Juka, at ang dalawang sinabi niya ay gumagamit ng martial arts ng Crouching Dragon Estate. Sabi naman nito na kalokohan ang bagay na iyon, dahil kung totoo nga ay dapat ay hindi sila naghigantay sa Moonlight Cult, kaya naman ay napapatanong siya na kung bakit hindi lumaban ang dalawang iyon sa isa sa kanilang 4 general ng Galaxy Estate. Sumagot naman ang isa at sinabi na mukhang ang mga iyon ay kumikilos ng walang kaalam-alam, dahil sa walang nakaalam na kahit na sino na ang Lord Mighty Demon ay nagawang mawala sa lugar ng Nanyang matapos na utusan ng Red Gang. Sabi naman nito na hindi dahil sa hindi intensyon ng mga ito ang mangyari iyon, ay hindi ibig sabihin na ang kanilang kasalanan ay magiging magaan matapos nilang paslangin ang Lord Mighty Demon. Sabi pa nito na nais sana nilang ipaghiganti ang kanilang Lord Mighty Demon. Ngunit ang batang si Yon Juka ay hindi man lamang nagkamit ng kahit na anong pinsala at hindi nila magawang makapaghigantay sa mga ito. Dahil dito ay nagulat naman ang pinuno ng Galaxy Estate sa sinabing ito ng isa niyang tagasunod. Sabi nito na ang kanilang Galaxy Estate ay nawala ng ilang dosenang mga miyembro ng Black Shadow Squad at isang Grand Divine General bilang resulta ng insidenteng iyon, ngunit sinasabi nito sa kanya na hindi nila maaring gawin ang bagay na iyon. Sabi ng isa na ito ay hindi dahil sa natakot na sila sa bata na iyon, ngunit sa halip ay ito ay dahil sa paglabag ito sa decree order ng kanilang sect. Sa nangyari ay nagtaka naman dito ang pinuno na kung mayroon bang kautusan ng Dark Spectral Sect sa pagbabawal sa paggawa ng paghihiganti sa isa sa mga kasamahan nito. Sabi ng isa na ang patungkol doon ay hanggang sa ang Order Sect ay tuluyan ng madurog, ay ang utos ay patungkol sa pagkakaroon ng alitan sa Chaos Sect. Sabi pa nito na ayon sa kanyang narinig na ito ay ang pag-iwas sa lakas na mayroon ng Chaos Sect, higit sa lahat ay ang pag-iwas para sa head hideout leader ng Bandit Union na isa sa 10 Greatest Masters, ang Shattering Heavens Demon Lord. Napasigaw naman ito at tinanong na kung ano naman ito para madamay sila sa usaping ito. Sumagot naman ang isa at sinabi na nagsagawa sila ng kanilang sariling imbestigasyon kaugnay dito, ngunit ang batang kung tawagin ay Yon Juka, ay lumalabas na siya ay ang itinalaga ng Shattering Heavens Demon Lord bilang ang ikalawang kahalili ng Bandit Union, at siya ay ang kanilang bagong head sentinel ng Bandit Union. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.